Hi, welcome back to my channel. So, ang video nito is about pagbili natin ng rice at ibibigay natin to sa mga NHS nurses na hindi makabili ng kanilang stocks for everyday. Samahan niyo ako at uwi tayo at maghanap tayo ng rice na sobrang hirap hanapin dito sa UK. Actually, naging issue na to na merong isang NHS worker dito sa UK at ito yung video. There's no fruit and veg. I had a little cry in there. I'm a critical care nurse. I've just finished 48 hours of work. I just wanted to get some stuff in for the next 48 hours. There's no fruit, there's no vegetables. So sa video na yun, umiyak siya kasi nagkaroon na ng panic buying sa mga grocery. You just need to stop it. Because it's people like me that are going to be looking after you when you're at your lowest. Just stop it. Now, samahan niyo ako at maghanap tayo ng bigas. Bago tayo lumabas, we make sure na meron tayong mask at meron din tayong shades para hindi tayo in any chance maka-acquire ng virus. Really? So, nandito na kami ngayon sa kahapaan ng Mess Street. So, nagko-coffee ako ngayon. Bukas pa yung coffee shop. Pero, make sure may gloves tayo para hindi tayo mahawaan ng coronavirus. Ito muna ang pupuntahan namin. Itong Asian store na to. Meron silang rice. Pero yung rice nila is masyadong mahal. 1950 per 10 kilos. Punta pa tayo sa next. So, parang yung rice na yun is 120 pesos per kilo. So, ganun siya kamahal. And the next na pupuntahan natin is another Asian store. Pero hindi natin alam kung magkano. And by the way, kaya ko nakita tong Filipina na to na humihingi ng tulong is because yung isa kong ka-community na si Tita Susan is nag-message siya kung pwede kaming tumulong sa mga NHS worker. So maraming Filipina na walang access, walang chance makabili ng mga basic commodity dahil nga sa panic buying. So ngayon nandito na ako sa loob ng kotse. Kasama ko si Rashid, yan siya. Siya yung kumuha ng Zipcar. Doon sa Asian store na yun or Vietnamese store, doon ko nabili yung bigas. So that is 35 pounds sa 20 kilo. Ito yung presyo niya kung sa peso per kilo. Ang ganda dun sa loob ng Asian store na yun kasi meron silang process. Yung process nila is naka-gloves yung may-ari. Tapos meron siyang money counter. So hindi niya nahawakan yung buong pera. And then after nun is happy lang dun sa loob kasi sila Momshi nag-aano pa talaga, nag-video pa sila. Ngayon, on the way na kami dun sa location ni Jessa, which is parang nasa loob ng hospital sa Hammersmith. So actually, yung ibang mga restaurant dito is nag-offer sila ng takeaway. Tuloy-tuloy pa rin yung business, unlike dun sa iba na totally nag-close. Hindi ko lang maintindihan yung mga ibang tao dito kasi meron dito ginaganap dito sa bandang area namin. It's Columbia Road Flower Market. And yung Columbia Road Flower Market na yun is bibili ka lang ng flowers. Parang sa panahon na to, kailangan ko talagang bumili. Tsaka hindi ko alam talaga nangyayari. Yung ibang tao is wala talagang alam sa situation. So nandito ngayon tayo sa West End kung saan yung mga theater, musical ay pinapalabas. Tapos ngayon wala na siyang katao-tao. Pati sa mga tourist spots ay wala na talagang mga katao-tao. So yun ang lagay dito. Pero may mga nagbabike pa rin. So pinag-U-turn kami kasi bawal kami pumunta dun sa area na yun. Tsaka maraming mga roads na naka-close na. Challenge na naman yun. So nandito kami ngayon sa Victoria and Albert Museum. So pumunta kami dito ni Rashid actually nung nakaraan. So ito yung video. So nandito kami sa Natural Science Museum at tinitingnan namin yung mga iba't ibang mga bungo. Bungo talaga. Ano This yan? is a human. Oo. Pero maliit lang siya. Is it a baby? No, it's a human. And that's a chimpanzee. Yeah. So ito naman yung pinakamaliit na kuto. Really? Wala nang katao-tao. Usually punong-puno talaga to. And ngayon tumawag si Jessa kasi on the way na kami. Ngayon sabi ni Jessa is
hindi na siya makakapunta para mag-pick up ng bigas. So ang kinausap ko ngayon ay si Darling. So si Darling na ngayon na mag-pick up ng bigas na ibibigay natin. Padaan kami ng tunnel. At parang naisip ko lang is yung concept ng tunnel na papasok ka sa pinaka-dark na hindi mo alam kung anong mangyayari. Pero at the end of the tunnel, there's light. So hopefully matapos na talaga tong pandemic na to. Diba? Ako na talaga ang YouTuber. Dapat gano'n, meron tayong words of wisdom. Really? So nakarating na kami dito sa Charing Cross Hospital. Tatawagan ko na lang si Darling na nandito na kami. Nandito na kami, hinihintay lang namin si Darling kunin yung yung bigas. Hey! Hey! Really? Yeah, we didn't expect this one because we thought that it's okay, but when we came here and then after 1 week we were just like, oh my god, Yeah. everything is already gone, like no goods at all. Yeah. That's good. Yeah, just Yeah. until Broadway, that's all. I'm wondering if there's any to welcome you, like Filipinos who have already been living here, for example, welcoming you and showing you like. When we first arrived Yeah. here, like yeah, the The hospital, hospital has just hired Oh yeah. was there to meet us. Okay, that's okay. But once you arrive, there's no like information There was also seminar or anything like this. like, no, I don't know. Yeah, that's a Like problem. I attended one in St. Mary's. They were like discussing Ah, yeah. but that was like a few weeks back. Yeah. You know, that Yeah. Where you from? Cebu. Cebu. Okay. Nabigay na namin yung rice at pauwi na kami ni Rashid. Iba lang yung feeling na nakakatulong pa sa mga ganitong mga time. Kung meron po tayong chance para makatulong, let's do it and keep safe everyone. Ito yung papadala ng coronavirus. May alien! Oh my god, alien!